Para sa mga Year of the Rooster, ito na po ang inyong reading. Andito po tayo sa taong ito. Isi-celebrate natin ang Year of the Horse, Fire Horse. Happy Lunar New Year 2026. Simulan na natin ito. Para sa mga Year of the Rooster, kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Atin pong pag-uusapan ang inyong mga buhay, career, trabaho, relasyon, at kalusugan. Kuha lang tayo ng ilang gabay para sa taong ito. Year of the Rooster. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito na Year of the Rooster. Anong kailangan marinig nila? Guidance Advice 2026, Year of the Roosters. Message. Napakasipag ni The Tower. Okay. So, isa-isahin natin. The Two of Swords, the Four of Cups, Five of Wands. Sino mga Year of the Rooster? Tayo po ay live na live sa ating Black Up. The Moon, the Tower, the High Priestess, Six of Swords, Four of Wands. The Empress, naka-upright siya actually. Papatay isa. Queen of Pentacles. Ayusin lang natin. Sige, unahin po natin usaping karera, trabaho, negosyo, ano pa man ang inyong pinagkakakitaan. I will be honest. Again, kung ano man yung umangat dito, guidance lamang po ha. Ito very normal. Actually, umangat to kanina before your sign, pero hindi maiiwasan ito. Hindi maiiwasan yung ilang init, nag-iinit, your career is on fire. Yes. Kasi meron kayong goal, meron kayong gustong ma-reach. Meron kayong gustong marating na ang ganda. Pero take it easy, reversal tayo ha. Pwede itong kayo mismo, roosters, Year of the Rooster, or itong ilang tao, katrabaho, yes, sa inyong paligid ha. Merong tension akong nakikita guys. Ito kasi very challenging to. Again, maaaring kayo mismo, maaaring i-challenge nyo yung sarili nyo na kailangan galingan nyo, i-push nyo, or merong ilang tao sa paligid na higit na nagiging challenging kayo sa kanya. Ito pwedeng meron kayong ideya or wala. The Moon kasi ay narito. Naka-reverse, the High Priestess. Baka wala kayong ideya ay nagiging kompetensya na pala yung atake nyo sa kanya or sa kanila. Okay? Dahil, umaangat dito, as I've mentioned, meron kayong goal. The energy is giving. Umiinit, nag-iinit, nagpo-push kayo, nanlalaban kayo. And dalawa lang din ito guys. Could be positive or negative. Doon sa challenge, doon sa competition ha. Maaring itong ilang taong ito ay, sabi ko nga, nagiging inspirasyon lang din kayo kumbaga. Nagpo-push din sila. Kasi ang galing mo, nagagalingan sa'yo. Or, merong ilang laban. Minsan, baka napupunta na sa pakikipaglaban. Kalaban na pala ang dating. May ilang insecurities na wala namang perfect eh. Kung makaharap tayo dyan, meron lang tayong ilang drama-rama rin na nakikita. So, ayaw natin yun. Focus lang kayo as long as alam nyo sa inyong mga sarili, Year of the Rooster, na wala kayong ibang nasasagasaan or natatapakan na emosyon, feelings, as long as andito kayo sa pagka-balance, ginagawa nyo lang ang kabutihan, yung wasto, nang walang pagkakulang pagkasobra, wala kayong dapat ikabahala. Okay, eyes on the prize, tuloy lang kayo sa laban na ito, na gusto nyo talagang bigyan ng proteksyon, or ipaglaban na posisyon. Yes po. Ganun lang naman ha, yun yung pinaka-advice, pinaka-nakikita ko sa inyong cards. Okay. Maaaring merong ilang changes din po. May mga pagbabago. Ito yung mga sitwasyon na hindi mo, maaaring sa mga pagkakataon na hindi mo asahan, umangat na naman si The Tower. Dito mas magiging maaaring challenging yung posisyon or tinatrabaho mo. Lalo kung may panaka-naka na hindi mo asahan sa trabaho, na wala naman talaga tayong control sa kung anong pwedeng mangyari or kung anong pwedeng ihain sa'yo ng taas, ng katataas, or ng universe.
Pero lagi mong tatandaan na wala kang hindi mapanghahawakan, walang ihahain sa'yo ang boss na hindi mo kakayanin. Okay, be flexible, adaptable pa rin sa situation. At gawin mong challenge ito. Okay, challenge yourself. At iyakapin mo itong mga opportunities. Yes, merong mga bagong opportunities, guys. Hindi kayo mawawala. Nag-iinit, as I've mentioned, ang inyong mga buhay karera. I-claim ba natin yon? Yes naman. Umangat din po kasi yung mga kagalingan nyo. Ayan o, the Empress, the Queen of Pentacles, yung pagiging independent nyo, entrepreneur-like, boss-like yung energy. At the same time, yung mga puso nyong mga mamon, pagiging compassionate and practical, balance. Okay, maaring meron ng someone na nai-impress din sa inyong mga kagalingan. Someone, sabi ko, nakatataas or a clients. Yes po. At dito, may iwanan kayo ng patuloy na opportunities. Na ang ganda, nakangiti lang si Moonshot. Maangat yung mga abilities nyo, guys. Patuloy na paangatin yan. Kahit sa mga pagkakataon, baka naman kayo maapektuhan. Huwag kayo papaapekto ha, kahit sa simpleng opinion o anumang pwedeng pagdaanan sa trabaho. Focus lang kayo. Bakit ba tayo nag-work? Bakit kayo nagpo-push? Bakit kayo patuloy na nagpapakita sa labas, sa universe, sa outside world? Kasi para magtrabaho. At hindi para dito sa ilang tao. Okay, or challenging situation na stressful na hindi makakapag-ambag, okay, sa inyong mga buhay. Hindi makakabayad ng ilang bills. Ayan. So, focus sa ilang priorities, lalo pa kung talagang merong ilang kailangan tugunan sa pamilya, tahanan, umaangat po dito if ever meron na rin kayong kids. So, lagi nyo lang aalalahanin ang inyong mga dahilan. Lalo pa sa mga pagkakataon na merong ilang tensyon tayong nakikita ha. Eyes on the prize. Ayan. Add ko lang to ha, for some of you na naghahanap ng something offer or ngayon pa lang naghahanap ng trabaho or meron talagang hinihintay na something, meron ako nakikita ang unfinished business or parang in a way hindi pa natatapos, walang closure, buhay trabaho tayo. Opo. Maring merong magbalik. Unexpected for some. Tayo po ay general trading, just only take what resonate, Year of the Rooster. Maaring merong magbalik na, halimbawa, it could be a past employer or pagdating sa past na ilang trabaho nyo na, proyekto na napurnada, maaring may pag-angat po. At dito, this time, mas mabibigyan nyo ng tuon at focus. Why not? Baka ito ay something na this time, mabibigyan nyo na ng prioridad talaga. At wala pong imposible na yan ay sumakses. May pag-success guys. Hindi magiging madali, wala namang madali. Pero marirecognize kayo. May pag-increase, may pag-level up din. Kaakibat lang ng ilang sitwasyon na ito ay paglaban nyo rin. Lalo kung andyan yung willingness lang din talaga to push. At ma-receive nyo yung mga kagandahan na ito na ating nakikita. Guys, a reminder lang ha na kung ano man yung umaangat na guidance, advice, messages sa inyo, of course, ito lamang po yung maaring kondisyon sa sitwasyon na pwede nyong kaharapin, kinakaharap. Pero yung resulta, yung kagandahan nating nakikita sa inyong mga baraha, Year of the Rooster, at the end of the day, wala po dito ha. Hindi na nanatili dito. Sa huli, nasa inyo po yan. Sa inyong kagalingan, sa inyong abilidad. Totoo naman yan. Okay? Patuloy lang kayo saan? Sa pangarap. Para may kanta yun. Patuloy sa pangarap. Lahat may kanta kay Moonchild eh. Laban lang, okay? Dito tayo pagdating sa inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, bilang nabanggit ko na yung closure, if ever, merong ilang unfinished business sa pag-ibig, maaaring may magbalik, may manumbalik ang feelings. Lalo kung talagang hindi pa nagtatapos ito para sa kanya or para sa iyo rin, reversal ang ating energy, maaaring merong humingi ng tawad, pagpapatawad, or in a way, parang gusto niyang bumawi mula sa ilang pagkakamali. May ganun ba? Why not? Maaaring may magbalik po, someone from the past. Other messages. Nandito ang love, beauty, attraction, umaangat, malalim, may ilang nakahide. It could be a secret lover for some of you. Or kung kayo ay nandito na, if ever nasa dating stage or nasa isang relasyon na,
may pag-develop pa, merong ikalalalim. Actually, for some, maring maramdaman na parang maring ma-meet nyo yung someone na parang nagko-compromise, parang nag-compatible yung energy. Parang nagmamatch yung inyong mga energies. At dito mapapasabi kayo na true match na ba ito? Compatible. Siya na kaya ang the one? Ayan. May feelings malalim. Mutual attraction, affection yung umaangat. Gusto niyo ba yun? Ay, hindi ko alam kung gusto niyo yun eh. Depende pa rin sa inyo ha. Kasi parang ilan na hindi pa handa. Lalo kung dito natin ipapasok ay may mga laban pa kayo sa buhay na para bang nagiging practical yung approach nyo. Very independent. Independence. Yes. Powerful yung umaangat. So, okay lang naman yan kung hindi kayo ready. Huwag nyong madaliin. Okay? Take it easy. Independent. Ano ba yung sinabi ko? Very independent. Yes. At dito, maaaring meron sa trabaho, no? Parang connected din to sa trabaho. Parang may-inspire kayo. Baka at work meron someone na nakikitaan kayo ng galing at dito sa inyo ay nahuhumaling. May ganun ba? Nakikitaan kayo ng galing at nahuhumaling na tuloy. Nag-i-inspirasyon kayo. Baka mag-level up yung feelings or kung ano yung nakikita niya sa iyo. For some of you, tayo po ay general reading. May ilang changes sa pag-ibig para sa higit na ikalalalim, ikatatatag. Yes po, kung kayo man ay nasa isang relasyon na, hindi po isang, eto na, papunta na tayo, medical advisor, papunta tayo, kalusugan, health advice, health-wise, ipapasok ko na si The Empress, hindi po isang medical advisor si Moonchild, pero dito po talaga, ito yung kusang umaangat. Pregnancy card indicator, couples in a relationship, maaaring merong baby blessing na dumating. Hindi ko rin alam kung gusto niyo yun. Iba-iba na tayo talaga. Siyempre, meron kayong kanya-kanyang hangarin. So, baka kasi unexpected ito sa mga pagkakataon na hindi nyo asahan. So, siyempre naman, maging handa kayo dyan, lalo kung hindi pa kayo handa na mag-baby. Totoo naman na ang pag-baby ay isa pong responsibility. So, you have to be ready. You have to be ready. Baka dito kasi pumasok yung suddenly is magic. May nabuo na pala kayo. So, pagplanuhan, pero if this is something nilulook forward nyo na talaga, couples, why not? I-claim na ba natin yon? Yes naman. Baby blessing, guys. Kung hindi to mismo sa inyo, maaring sa ilang miyembro ng pamilya. Maaring may mag-add up na members sa family this year. Year of the Rooster tayo, guys, ha? Health-wise, naipasok na natin yun. May ganda. May lakas. Higit kayo magiging magnetic, attractive, or ito yung pinaka-advice. I-showcase nyo na. I-showcase ang inyong mga kagandahan, kakisigan, or i-priority nyo naman ang inyong mga kalusugan. More on self-care, self-love. Magpaganda, magpaspa, dyan po talaga yon. Lalo kung kayo yung mga bestie at very independent ang datingan, parang ang dami niyong kailangan ibigay, kayo itong patuloy nagbibigay, yung sense of purpose, sense of responsibility. So this time, 2026, Year of the Rooster, bigyan nyo naman daw ng something ang inyong mga sarili. Okay, huwag kayo masyadong magpakapagod. May ilang laban akong nakikita, guys. Pero minsan wala tayong option kundi ang magpagod. Pero hanggat kaya, balance is the key. Huwag pababayaan. Listen to your body. Maglaan ng oras para ikaw ay makapagpahinga ng makahinga. Okay? Sa ilang isipin na ito. At baka dyan pumasok yung ilang unexpected din. Baka sabi ko nga, sa sobrang daming laban sa buhay, out of the blue, baka kayo naman ay baka maging low-key na lang bigla. Mahilo na lang kayo bigla dyan. Kasi nga, may goal kayo. So, very important to pay attention po to your health. Kung kailangan nyo magplano para sigurado gawin yun, kasi may tendency na maging makakalimutan kayo sa dami ng pwede nyong kaharapin this year. Okay, take it easy, have some rest,
priority rin ang sarili. Ito yung umangat na guidance advice, messages po para sa inyo. Year of the Rooster ngayong bagong taon, 2026. Mensaheng gabay lamang po.